makukumpleto ang ating pagbisita dito sa Japan nang hindi tayo nagpo-food trip dito sa lugar kung saan ang pagkain hindi lang pampabusog, kundi pagpapahayag din ng pasasalamat at respeto sa handog ng kalikasan. Kilala ang Japan sa kanilang sariwa, masarap at mabusising paghahanda ng pagkain. At kung kayo po ay magpo-food trip dito sa Japan at kailangan nyo lang ng one-stop shop kung saan naroon na ang mga tradisyonal na pagkaing Hapon, dito yan sa Tsukiji Market, ang pinakamalaking fish market at pinakamatanda dito sa Japan at pinakamalaki kahit sa buong mundo. Haliho kayo, samahan nyo po kami. Kain tayo! Lawak nito. Hindi mo alam kung ano yung titingnan mo kasi ang dami. Hayo gozaimashita. Watashi wa tamago? Tamago. One order. Okay, the hot and the cold. The hot. Hot Okay. and the sweet and little sweet, one two. Just middle. Little sweet. Yeah, middle. Ang pinipilahan dito ay yung tamago. How much? 100. Thank you. Domo Arigato. arigatou gozaimashita. Sa atin, maliliit lang to, pero dito nakatusok siya. Para siyang popsicle kung kainin. Mainit, so may variety pala to. Ang alam ko lang yung cold eh. Meron din palang hot, tapos merong konting ginger. Para siyang omelette sa totoo lang, pero hindi siya simpleng gawin kasi komplikado yung process eh. Parang kailangan practicein ng ilang taon yung paggawa nito. Hindi pwedeng gayahin lang ng kung sino-sino. Tsaka yung consistency ng itlog iba. Para siyang leche flan. Okay, here. Ito na yung scallops natin. Tikman natin. Kasi simpleng-simple lang yung pagkakaluto eh. Doon siguro tayo medyo may pagkakapareho sa mga Japanese. Yung natural taste ng pagkain. Yun lang yung habol nila. Kailangan matikman mo na kung scallops siya. Scallops. Lasang scallops talaga. Hindi yung maraming sauce. Magandang quality, fresh, malaki yung scallop, masarap. Simpleng-simpleng pagkakaluto. Tama lang, sakto. Kain po tayo. Bilihan ng mga dried na mga seafood. So, parang sa atin din, meron din silang mga daing, dried squid. Nakakatuwa lang maglibot na makita yung iba't ibang klase ng seafood na hindi ka naaalangan dito. Malinis at saka yung bibilhin mong pagkain hindi lang garantisadong sariwa. Malinis din yung pagkakaprocess, makikita mo yan. At ang pinaka-importante sa lahat para sa mga Japanese, yung packaging. Kailangan maayos, malinis, nakakainggan yung bilhin. Subukan natin kung ano ito. Para siyang mix ng malilit na dilis, malilit na alamang, may gulay. What do you use this for? Soup? Mix in the rice. Oh, very good. Where is she? $20+ yung nabili ko. Yung dried octopus at saka yung rice toppings. Domo arigatou gozaimashita. Ang mahirap dito, kung ano yung pipiliin mo kasi napakaraming choices. Ang advice ko po sa inyo, doon sa mga pupunta rito, libutin nyo muna, tignan nyo muna kung ano yung mga tinitinda. Tapos saka nyo balikan kung ano yung gusto nyong kainin. Ito naman yung bilihan ng mga snacks. Mga pika-pika, yung dried scallops. Dilis lang. Pero cooked Japanese style. Medyo matamis, maalat, walang masyadong spice. Isa sa pinakamahal na seafood, big size. How much per piece? 36 grams? 7,000. 7,000 yen. That's $70. Mahal.
abalone. Meron din tayo nito pero kinukulture na nga eh. Mahal siya talaga. What is this? Japanese kohada. Pickled fish. Sarap. Hindi sila natatakot na patikim yung kanilang mga produkto kasi alam nila sariwang-sariwa eh. Ito, Alaskan king crab. Mabubusog ka na sa sipit pa lang niya. Ito naman yung crab na galing ng Japan. Hokkaido crab. Very good. What is this? Eel. This. Eel liver. Scallops, puset, isda, prawns. Mukhang ang specialty nila, yung eel. Ang tawag nila sa eel, unagi. Oishi. Oishi. Ito lang ang ano sa Japan, kailangan lakad ka ng lakad. Siyempre, hindi ka pwedeng makarating ng Tsukiji dito sa Japan kung hindi mo sinusubukan ang sushi. Lalo na't ayan lang ang palengke kung saan ang gagaling ang fresh seafood. Actually, kahit hindi ka marunong mag-Japanese, kahit konting-konting words lang yung alam mo, basta may mga litrato, may English menu, pwede mo rin ituro yung orderin mo. Katulad ng order ko ito, yung set menu nila. May kasama na yun na soup at saka green tea. Domo arigatou gozaimashita. Ito na yung order ko. Actually, dito mo na kailangan maglagay ng wasabi kasi bawat sushi, meron na siyang wasabi. Unahin natin yung pinaka-choice na part ng tuna, yung tuna belly. Very smooth, very soft. Para siyang butter. Ito naman yung itlog ng tuna. Pumuputok siya sa bunganga kasi maliliit na itlog. Panglinis ng palate para mawala yung konting umay o yung konting lansa. Although, pag fresh talaga, wala naman gano'ng lansa. Pero, pang break, may green tea. How is business doing? 安くて美味しい店だから1000円引きなんだね 2,400 yung kinain kong set menu. That's a little over 1,000 pesos. Ayan. So, mura nga. Kasing iba, parang gagastos ka ng mga 5,000 for a set menu. Dito sa Japan, hindi ka maubusan ng masasarap na pagkain. Kahit yung mga chichirya nila, masarap. Mamon lang, nilagyan nila ng feeling na na bean paste na matamis. Actually, ampaw to, puffed rice. Pero alam mo sa mga Japanese kasi kahit yung mga simpleng pagkain, pag hinanda nila, talaga namang pinagtutuunan nila ng sobrang atensyon. Kahit puffed rice lang, ang ganda ng packaging. Cookies lang, made of rice. Talaga naman may design pa. Ginawa nilang parang pusa. Itlog ng pugo na pulutan. Ito yung usual nila na parang pika-pika. Itlog ng pugo na minarinate. Actually, pag nasa Japan ka, ang hirap mamili kung alin ang pinakamasarap na ramen. Kasi lahat sila magaling gumawa ng ramen dahil syempre sa kanilang recipe ito. At marami talagang masarap na ramen. So, ang hirap mamili. Pero pagka ganito na pagod kami sa mahabang lakad, kung ano yung una mong makainan, nakita mo ng ramen, dun ka na. Tikman natin to. Shoyu ramen. Ito yung regular nilang ramen. Ang sarap. Very good. Sarap. Ngayon, isa pa sa mga specialty nila dito, yung itlog, kasi meron silang sineselebrate na traditional na fiesta. So, on days like this, auspicious daw kumain ng itlog na dalawa yung yolk. Kasi sa paniniwala nila, swerte. Ang sarap. Kain ho tayo. Aliho kayo dito sa Japan.
Katulad natin ang mga Hapon, hindi rin mabubuhay ng walang kanin at sariwang isda. At dito ang pagkain ay hindi lang pagbibigay sustansya sa ating katawan at kalusugan, kundi pagpapahayag din ng pasasalamat sa kalikasan at sa lahat ng handog nito. Oishi. Mula po rito sa Japan, sayonara, oishi, masarap kumain po rito.